Ito yung Kalinga Act or yung House Bill 8834 na inihain po ni Speaker Bogie D at ni House Majority Sandro Marcos. So ito, ano ba yung Kalinga Act? So alam naman natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mundo, lalo na po dito dahil sa tension or giyera dito sa Middle East, naghain po ng batas sa Kongreso ang ating mga pinuno sa Kamara upang syempre maprotektahan ang mga Pilipino mula sa biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina at syempre yung iba pang epekto neto sa buhay. Alam naman natin mga kababayan na once tumaas ang presyo ng petrolyo, yung mga pangunahing pangangailangan magtataasan din. So, bakit kailangan ng Kalinga Act? Syempre kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas agad yung halos lahat ng bagay, 'di ba? Pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente, at yung iba pang pang-araw-araw na pangangailangan, yung ibang mga gastusin. Ito pong Kalinga Act, hindi lang to ordinaryong ayuda or tulong. Ito ay isang buong sistema ng proteksyon na ginagawa ng gobyerno na mabilis, otomatiko, at maayos bago pa lumala ang problema. So ito, ayon po kay Congressman Sandro Marcos, isang galaw lang sa presyo ng langis, lahat tumataas. Katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Lahat ng pangunahing pangangailangan, tumataas 'yan. Ito pong pangunahing bahagi nitong batas, ito ay isang whole of government na programa na otomatikong magsisimula kapag may senyales ng krisis. Tulad nitong matinding pagtaas ng presyo ng langis, sobrang taas ng inflation, mababang supply ng langis, o deklarasyon ng National Energy Emergency. Ito po yung mga pangunahing components nitong programa. Itong fuel price stabilization. Ito po yung pagpapanatag ng presyo ng gasolina, subsidy sa transport, agrikultura, at logistic, pansamantalang pagbawas o pagsuspende ng buwis sa langis at iba pa. Itong pangalawa, energy supply security and inventory management, pagtitiyak na may sapat na supply ng langis, kuryente, at iba pang enerhiya. So like ito yung diversification ng sources, minimum inventory, etc. Pangatlo, ito po, targeted assistance. Ito yung direktang tulong sa mga mahihirap, yung katulad ng cash aid, fuel subsidy, sa driver, sa magsasaka, sa mangingisda, at iba pa. Ito po pang-apat, yung essential goods and logistics stabilization. Ito yung pagpapanatag ng presyo at supply ng basic na bilihin at logistic. Itong isa, energy relief and business continuity. Tulong naman ito sa mga maliliit na negosyo upang hindi magsara at hindi mawalan ng trabaho. Kumbaga subsidy, low interest loans, tax deferment, moratorium sa utang hanggang 6 na buwan. Yung pang-anim, energy conservation and demand reduction. Ito po yung pagbawas sa konsumo ng langis. Kaya po nagkaroon ng 4-day work sa mga government offices. Yang work from home, compressed work week, carpooling, promotion ng alternative fuels. So, yung pang-7 is yung flexible fiscal and regulatory measures. So, ito, pansamantalang pagbabago sa buwis, bayarin at regulasyon. Halimbawa po dyan is yung excise tax, anti-hoarding at anti-profiteering. So, sino-sino ba yung mga makikinabang? Ito po, mga low-income households, mga underemployed or walang regular na trabaho, public transport drivers like jeepney, tricycle, yung mga food grab delivery natin, mga magsasaka, mangingisda syempre, micro, small, and medium enterprises. Syempre, hindi mawawala yung overseas Filipino workers. At syempre po, iba pang sektor na matutukoy batay sa data. So, ito may data sila talaga na tinitignan. At syempre, yun nga, maganda tong batas na ito lalo na pag napirmahan na to ni Pangulong Bongbong Marcos dahil magiging malaking tulong to sa ating mga kababayang Pilipino.